tayo susunod sa ating Panginoong Hesukristo, bibitbitin natin ang kanya-kanya nating krus. No? Kung nagsunod na tayo sa Panginoong Hesukristo, hindi naman sinabi na magiging hayahay tayo, magiging maayos na yung buhay natin. Magkakaroon pa rin tayo ng mga trials sa kinabuhi, mga problema, isang mga pagsubok. Kung tayo naniniwala at nananampalataya lang sa ating Panginoong Hesukristo, focus tayo sa Kanya, alam natin na magiging maayos din ang lahat. Sa mapagpalang araw ulit sa inyo lahat mga kapatid, narito na naman tayo muli sa ating programang The Bible Gospel Hour. Hatid sa inyo ng The Lord Jesus Christ Bible Gospel Churches. Ako po muli si Pastor John Marquis Ponte at narito na po tayo muli sa ating pag-aaral sa Luke chapter 9. Bago ko simulan ng ating pag-aaral, kapatid, lalo na ang mga sumusuporta at sumasubaybay sa programang ito. Binabati ko po si Pastor Christian De Jesus, kanyang mga pamilya dyan sa Tagbilaran City, sa site. Magandang umaga po sa inyo lahat dyan. Ganun din po kala Pastor Jet na nandyan po sa Cebu. Ganun din kay Pastor Chibar sa Clarin Family dyan sa Qatar Mandawis. Kay Pastor Sirio dyan sa Bahay Albor at sa Tibok member dyan sa Bahay Albor. At dyan po sa Basaknak po, kala Pastor Samar, sa Kalabulong Family, Manlangit Family, Dumagang Family, at Malano Family. Gano'ng umaga din po. Gano'n din po dito sa church namin sa Alibuex Sur. Binabati ko po kayo lahat dyan sa mga Baguio Family, Maria Family, Ponte Family, at kala Brad Jerome, kala Tatay Carlos, kala Sister Vanessa, at sa lahat po na member dyan sa Calvary Luway. Ganoon din po sa kala Pastor Tixon, Pastor Mahalam, at sa Tibok Pamilya po nila dyan sa Hagna. At kala Pastor Benji, kala Pastor Alihan dyan sa Gindulman, at sa kala Pastor Undo, kala Pastor Sherwin sa Ubay, Pastor Gideon, Pastor Long, Pastor Romeo din sa Binavista Lubang, at sa Kalape, at sa Carmen. Ganun din po sa mga kaigsunan natin sa working abroad, sa Sister Pia, Brother Dan, Sister Gaga, Dr. Katuran, kala Sister Lane, sa mga mission, sa medical mission, sa mga outreach. Maraming salamat sa mga gawain para sa ating Panginoon. At tayo na magsimula sa pag-aaral natin sa Luke chapter 9, kung saan ating pag-aaral tayo muna manalangin at manghiling gabay para sa ating Panginoon. Mapagmahal namin Diyos Ama, maraming salamat po sa pag-aaral na ito, lalo sa inyong mga salita kami nagiging matibay at nag-grow kami spiritually, Panginoon. Patnubayan niyo po ang bawat isa sa amin. At ganoon din po, Lord, sa pagpapahayag ng iyong salita, ikaw ang aming dinadalangin na maging maayos po ang lahat, lalo na po sa aming pamumuhay bilang isang Kristiyano. At ito pong lahat ay hinihiling po namin sa pangalan ni Kristo, aming Panginoon at Tagapagligtas. Sa panimula ng ating pag-aaral sa Luke chapter 9, makikita natin dito na isinugo niya ang 12 niyang mga apostoles, kung saan binigyan sila ng mga misyon at wala silang dala-dala. Inutusan sila ng Panginoon na pumunta kayo, humayo kayo, na walang dadalhin. Dito makikita natin na kung tayo isang butihing alagad ng ating Panginoon, talagang sa Kanya lang tayo, kung may mga pangangailangan tayo sa mission natin, kung manalig talaga tayo sa Kanya. Ito nga sinasabi natin na the God will provide everything, lalo na sa mga gawain para sa ating Panginoon. At sumunod naman na praises ay dito makikita natin ang pagkabalisa ni Haring Herodes. Sa panahon na ito, nakita niya na may sikat na tao na parang baka pumalit sa kanyang pwesto, no? Kaya nag-worry siya. Pero nakita niya naman na, pinakita rin dito na pinatay niya na yung naging sikat na si Juan Bautista, no? Siya na nagpapatay doon. At doon nga,
makikita natin dito na sa panahon na ito, nagiging kilalang-kilala na si Jesucristo sa kanyang mga gawain, lalo na dun ah, sa mga pagpapagaling niya, pagpapakita niya ng mga kaya nagiging sikat na ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya dun nagiging balisa si Haring Herodes. Sumunod na places is pagpapakain ng ating Panginoong Hesus sa 5,000 no, na kalalakihan lang yun, di pa kasama ang bilang sa babae at sa mga bata. Doon makikita din natin kung gaano pinakita ng ating Panginoon ang kanyang kapangyarihan. No? Na napakain, pero yun sa 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda, napakain niya yung ganung karami ng tao. At sumunod na praise dito sa Luke chapter 9, ipinahayag ni Jesus ang tungkol sa kanyang kamatayan. At dito tinanong niya rin pala muna dito si Pedro kung ano ang pagkakakilala sa kanya ng mga tao. Di ba may mga sumagot na siya daw si Juan Bautista, siya daw si Elias, o siya daw yung propeta na nabuhay daw muli at nagpakita sa kanila na naging kasama nila yung time na yun. Pero ang sinagot ni Pedro, siya ang Kristo, siya ang Mesiyas na gikan sa ating Panginoon Diyos. At sumunod na praise naman mga kapatid yung pinahayag niya yung tungkol sa kanyang kamatayan na mangyayari sa kanya na darating ang panahon na siya'y ipaparusahan, papatayin, ipapahaw sa krus, pero muling mabubuhay. At dito rin sumunod na mga praises naman ng pangyayari yung ang pagbabagong anyo ni Jesus. Yung time na pumunta sila sa bundok, no? Kasama niya si Peter, si John, at si James. Doon nakita nila na silayan nila si Jesus. Na nag-change ang kanyang kaanyuhan. At doon din yung time na nakita na nila Peter, John, at ni James yung si Elias at si Moises na kausap ni Jesus. Tapos yun din na makikita din natin na sinabi ni Peter na kung pwede gawan natin ng tabernakulo si Moises, Elias at ang Panginoong Jesucristo. Pero dumating ang eksena na bumaba yung panganod, may mahiwagang salita na nagsabi na ito ang aking, yung eksena na yun. Tapos sumunod na pangyayari naman dito sa Luke chapter 9, muling binanggit ni Jesus ang kanyang kamatayan. Talagang pinapaliwanag ng ating Panginoong Jesucristo dito kung sino yung tinataas niya, kung sino yung nagpapakababa. Doon nakita ng mga apostolis na kailangan talaga natin magpakumbaba palagi sa ating mga kaigsuunan, sa ating mama sa buhay, na kung ikaw isa maging alagad ng Panginoon, kailangan mong magpakababa. O maging yung sa isang bata talaga na kung ano yung inuutos mo, sinusunod naman na ito. At sumunod na praise mga kapatid, dito makita natin ang kakampin natin ang hindi laban sa atin. Kasi kung babasahin natin sa verse 49, no? Sinabi ni Juan, Panginoon, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa inyong pangalan. Pinagbawalan po namin siya sapagkat hindi natin siya kasama. Pero anong sinagot sa atin ng Panginoon dito? Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat hindi laban sa inyo ay kakampi natin. Kung alam naman kahit hindi natin kasapi, kahit kung hindi natin hindi natin ka-church member, pero ang ginagawa niya is para rin talaga sa Panginoong Jesus. No? So, hindi natin siya kalaban. No? Ang ibig sabihin talaga, at nakikita natin na namumuhay sila, na uyon sa mamumuhay kay Jesus Christ, o nagasunod sila sa ating Panginoong Jesus. Kali hindi natin sila kalaban. No? Dinood yun na wala talaga sa relihiyon
ang tinuod na mag-aalagad sa ating Panginoong Diyos, kundi nasa puso talaga natin ang tinuod na pagpangalagad sa ating Panginoong Diyos. At sumunod naman na pangyayari mga kaisulan sa Luke chapter 9, yung hindi tinanggap si Jesus sa isang nayon sa Samaria. So, sa verse 51, nang nalalapit na ang panahong iakyat si Jesus sa langit, buna ang kanyang kapasyahang pumunta sa Jerusalem. Sinugo siya ng ilan upang mauna sa kanya. Pumunta sila sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang patuluyin ng mga Samaritano dahil buo na ang kanyang kasiyahang pumunta sa Jerusalem. Nang makita ito nina Santiago at Juan, sinabi nila, Panginoon, gusto ba ninyong magpaulan kami ng apoy mula sa langit upang sila'y lipunin tulad ng ginawa ni Elias? Pero ang sinabi ng Panginoong Jesus Christ dito, ngunit hinarap sila ni Jesus at sila'y pinagalitan. Hindi nyo alam kung anong espiritu ang nasa inyo. Ang anak ng tao ay naparito hindi upang ipahamak, kundi iligtas ang mga tao at nagpunta sa ibang nayon. So, kung maintindihan natin ang phrase na to, mga kapatid, pinakita dito ni Jesus na hindi natin kailangang maghiganti ng sama sa ating mga sineshare natin na hindi tinatanggap ang salita ng Panginoon. Patuloy lang tayong manalangin. Hindi natin kailangan gumawa ng masama. Sunod kay Jesus. Sinabi nga dito, no, sa verse 57, samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta. Biro niyo yung excitement niya na sumunod kay Jesus. Sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingalan. Kasi sinabi niya ito dahil wala nga tumanggap na mga Samaritano o wala silang matutuluyan ng time na to. At sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin, ngunit sumagot ito, Panginoon, hayaan niyo lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo na ang mga patay na maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. May isa namang nagsabi sa kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya. At ganito naman ang tugon ni Jesus. Sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, no, maliwanag na pinakita dito ni Jesus, kung tayo ay susunod sa Kanya, no turning back. Wala na tayong, hindi na natin kailangan mag-alinlangan pa na sumunod sa Kanya. No? Talagang buo ang loob natin at pagsunod dahil tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil ipinakita niya na makapangyarihan siya, mapagmahal siya, lalo sa kanyang mga anak. At pinakita niya na kung wala na tayong dapat ipang pagkatiwalaan kundi siya lang. Lalo na tayo namumuhay na tayo ng spiritual. Kailangan talaga natin na sumunod sa Kanya na walang pag-alinlangan. Yun ang naging summary ng ating pag-aaral sa Luke chapter 9. No? Alam natin na may mga bagay lang tayo dito na bibigyan na ng importansya. At alam natin napaka-importante ito. No? Sa inyo na mga kapatid na kailangan nyo rin magpatuloy sa pag-aaral. No? At basahin ang salita ng Panginoon. Na magkaroon tayo ng devotional na pag-aaral sa ating sarili. Dahil ito isa ring isa rin pong utos ng ating Panginoon na kailangan natin basahin, aralin ang kanyang mga salita. Dahil ito ang pagkain ng ating spiritual na kinabuhi. Sa mga importance ng chapter 9, no, dito makikita natin sa verse 20 to 27, yung importansya na kung tayo susunod sa ating Panginoong Jesucristo, bibitbitin natin ang kanya-kanya nating krus. No? Papasanin natin ang ating kanya-kanyang krus. Ibig sabihin nito mga kapatid, no?
Kung nagsunod na tayo sa Panginoong Jesucristo, hindi naman sinabi na magiging hayahay tayo, magiging maayos na yung buhay natin, dun pa rin magsisimula na magkakaroon pa rin tayo ng mga trials sa kinabuhi, mga problema, no? Isang mga pagsubok, ah, at makikita natin na kung tayo naniniwala at nananampalataya lang sa ating Panginoong Jesucristo, habang nagasunod tayo, nag-focus tayo sa Kanya, alam natin na magiging maayos din ang lahat. Kasi Diyos siya, no? Nasa Kanya lahat. Alam niya ang lahat, makapangyarihan siya. At alam niya kung ano yung dapat ibigay sa atin bilang nagasunod sa Kanya. No? Sinabi nga dito sa verse 20, no? Sa verse 22, nga nagaingon, ang anak sa tao kinahanglan mo antos sa daghang mga butang, ug isalikway sa mga tigulangan ug pangulong mga pari ug mga eskriba ug pagpatyon ug pagbagabanhawon sa ikatulong nga adlaw. Pinakita niya dito sa verse 32 ang um, ang anak sa tao na siya, no? Pinakita niya na siya mag-aantos dahil isalikway siya sa mga elders, sa mga pare, sa mga eskriba at siya ay papatayin. Pero pinakita niya dito na siya ay mabubuhay muli sa ikatatlong araw. Kung si binsan kinsang tawo ang musunod kanako, no, itugot kaniya nga mugdumili sa iyang kaugalingon. Sinabi nga dito na if you follow Jesus, deny yourself and itugot kaniyang mudumili sa iyang kaugalingon ug mupas-an sa iyang krus matag adlaw ug mosunod kanako. Mga kapatid, alam natin na hindi ganoon kadali ang sumunod kay Jesus. Pero nagiging madali siya, mga kapatid, kung tinud-anay ang imong pagsunod sa iya. Tinud-anay na pagdawat sa iya pangalan. Tinud-anay na pagdawat mo sa iyong sarili na ang Panginoong Hesukristo lang ang tangi mong kailangan sa iyong buhay bilang isang Kristiyan. Walang imposible sa ating Panginoong Hesus. Hirap na tayo, dumarating ang maraming problema. Pero, ang sabi niya, lumapit ka sa Kanya kung nabibigatan ka sa Kanya. At tutulungan ka ng Panginoon. Bibigyan ka ng kapahulayan. Sa buhay natin, mga kapatid, lalo na kung bago pa tayong nakatanggap sa grasya na galing sa ating Panginoon, darating talaga ang mga problema at mga bagay na hindi mo inaasahan. Lalo na yung mga tukso, mga panunukso ng ibang tao. Pero gusto talaga ng Panginoon Diyos na sumunod tayo sa Kanya. At sigurado ako na ibibigay ng Panginoon, lalo-lalo na ang kapayapaan sa imong hunahuna. Yung malinaw yung imong pag-iisip. Walang bigat na mararamdaman. Yan time na pag nag-share tayo, maraming mga rason ng mga tao kung bakit hindi nila tinatanggap sa Jesus sa kanilang buhay. Pero alam natin na sa pamamagitan ng panalangin, darating ang time sa buhay nila na maintindihan nila kung anong tunay na pangangailangan ng isang tao, lalo na spiritually sa kanilang pamumuhay. At dito nagtatapos ang ating pag-aaral individually sa salita ng Panginoon. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako po pala si Pastor Jomar Disponte at nag-iwan ng mensahe na mas piliin niyo yung mga bagay na ikalalapit natin kay Kristo. Huwag ang mga masasamang bagay. Maraming salamat at sa muling pagkikita. God bless you.